Paanong mapapawalang sala at aariing matuwid ang isang tao sa harapan ng Diyos? Ito kaya ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya o pananalig sa ating pong Panginoong Hesukristo? At iyan po ang titingnan natin mula sa salita ng Diyos ngayong gabi. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang TCFC Friday Youth Devotion in the Word and in Prayer. So ngayon pong gabi, tayo po ay dudulog sa ating pong Panginoon sa pasasalamat, sa pagpupuri, at higit sa lahat, sa pagtataas ng mga pangalan ng ating mga kapatid para po sa kanilang mga prayer requests. Let's come before God in prayer. Mabuti, dakila at tapat na Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami, Panginoon, ay sama-sama makakapanalangin sa pagpupuri, sa pagpapasalamat sa kabutihan mo sa buhay namin. Salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin. Sa mula paggising pa lang, pagmulat pa lang ng aming mga mata, hanggang sa aming ipikit ito, Panginoon. Laging yung pagpapala mo, yung pagsama mo, yung patnubay mo, pangunguna mo, ay patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Sa gabing ito, Ama, kung ano man pong hadlang, ano man pong pagsalansang, ano man pong karumihan, ang mayroon sa amin sa mga oras na to, sa aming puso, sa aming isip na ito po'y inisip namin, pinagbalakan namin, sinalita namin, at ito po'y aming isinagawa. Patawad po, Panginoon. Paging dapatin niyo po kami sa iyong harapan. At patuloy na iugnay mong muli ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Ang aming ugnayan sa iyo. Upang patuloy na maging malakas, malinaw ang iyong pangungusap sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Let your Holy Spirit teach us, guide us, correct us, and convict us, O God, sa aming mga pagkakasala. At patuloy na ikaw ang kumilos, gumawa sa amin sa mga oras na to. Ama, amin din pong itinataas sa aming panalangin ngayon ang aming mga kapatid na may iba't ibang request sa Panginoon, maging ito man po ay sa kanilang kalusugan, sa mga napipintong paggawa ng mga desisyon, sa mga pinansyal na pangangailangan o sa kung ano pa man, Panginoon. Sila po ay aming itinataas sa iyo. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ama, amin pong itinataas ang aming pong mga kapatid na sina Simeon Altamirano, Anne-Marie Lopez, Medi Katapusan, Jonisa Malaza, Mark Manuel Borja, Stephen Amiel Quere, Maggie Cervantes, Maylin De Rojas, Richel Puliño, Jerica Lopez, Joanna Fe Tabion, Isidro Mercado, Virvena Ines Porciungcola, Purple Jewel Pugal, Fe Peñueco, Lydia Alcantara, kasama din sina Donna Rose Alcantara, Gina Marculeta, Gina Lynn Sulapat, Ella Rose Vocal, Badong Celyes, John Reggie Vocal, Josephine Gomez, Ruel Anota, Vanji Vocal, Noah Catolos, Nora Celyes, Remedios de la Cruz, Chabelita Selongan, pati po sina Jerby Alcantara, Alan Ohano, Negi Arcega, Judy Ancailo, Dina Matawaran, Raymer Melendres, Lourdes Flores Penal, Evelyn Lorica, Marisol Bernardino, Jonathan Martin, Rachel Custodio, Myla Bendanya, Romilyn Balane, Kelly Mendoza, Efren Alamag, Rosana Velasco, Erlyn Romero, Mitchilin Tongohan,
Marjorie Lovendino, and si Cleope Sinugat. Ama, sila po na nagtaas, na nagbigay ng kanilang mga pangalan sa iyo. May iba't iba po silang kahilingan sa mga oras na ito. Dalangin po namin una, Panginoon, para sa kanila. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan at patuloy na pag-asa na sa iyo lang matatagpuan. Kung sila man po, Panginoon, ay nagre-request para po sa ikagagaling o ikagiginhawa ng kanilang mga katawan, kung sila man po ay may sakit sa mga oras na to. Ama, bigyan niyo po ng kaginhawaan ang kanilang mga pakiramdam. At higit sa lahat, Panginoon, yung pag-asa nila ay patuloy lamang sa iyo nila ilagak, wala nang iba pa. Habang sila ay dumadaan sa sitwasyon na ganun, Panginoon, palakasin mo po ang kanilang loob, patatagin mo po ang kanilang pananampalataya sa iyo, na habang sila ay dumadaan sa sitwasyon, sa sakit, karamdaman, sa mga problema, sa mga napipintong desisyon, tulungan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng wisdom, ng knowledge, ng discernment, Panginoon, at kagalingan na nagbubuhat sa iyo. Kung ito po, Panginoon, ay iyong kalooban, ay ito'y maganap sa buhay ng aming mga kapatid na to. At patuloy na tulungan sila, Panginoon, lumakas ang kanilang katawan at higit sa lahat, ang kanilang pananampalataya ay lumago at magtumibay sa pamamagitan pa rin ng pananatili nila sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at sa iyong mga salita na amin pong bubuksan, pag-aaralan ngayong gabi. Naway tumimo at ito po ay amin pong isabuhay, sapagkat napakahalaga na ang iyong mga salita ay amin laging bulay-bulayin araw at gabi ng aming mga buhay, upang, Panginoon, sa paglakad namin sa pananampalataya sa iyo ay lalo kaming lumakas at magtumibay ang pananampalataya namin sa iyo, Panginoon, upang kung ano man mga problema, pagsubok, suliranin ng buhay, ay kami manatiling matatag dahil ang mga salita mo ang siyang gabay, ilaw at tanglaw namin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy na ikaw ay mangusap sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, magandang gabi po sa lahat. Atin pong kunin ang ating mga Biblia. Napakahalaga po na tayo bilang isang kumikilala at nananampalataya kay Kristo ay meron po tayong Biblia. At ito pong Biblia natin ay hindi po nagiging display lang sa ating bahay, kundi ito po ay ating binubuklat, ating binabasa. Lalo na po sa panahon ngayon, lagi po tayong dapat may personal devotion sa ating Panginoon. So, ngayon po, ating pong kunin ang ating mga Biblia, buksan po natin sa aklat ng mga Roma, Kabanata 3, talatang 28. Ang sabi po dito, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad sa kautusan. Malinaw po na sinasabi dito o sinabi dito ni Apostol Pablo na ang isang tao ay inaaring matuwid, ganap at pinawalang sala sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kahit na gaano po karami yung kung nasusunod natin sa kautusan ng Diyos, o marami na tayong nagagawa doon sa ipinag-uutos ng Diyos, sa salita ng Diyos, ay hindi pa rin po ito sapat upang tayo ay maligtas, upang tayo ay mapawalang sala sa harapan ng Diyos.
So kahit pa, ay mga kapatid, kahit pag gumawa tayo ng mabuti o magpakabuti tayo, gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, ay never po itong magiging dahilan o ito po ay kailanman hindi sapat na gawain upang upang makapasok doon sa langit, sa buhay na walang hanggan na kakapilingin ng Diyos. Karamihan po sa mga tao, ang akala nila, yung pagsunod nila sa batas, sa kautusan, yung paggawa nila ng mabuti na hindi bunga ng pananampalataya ay magdadala sa kanila sa kaligtasan o sila ay mapapawalang sala sa harapan ng Diyos at aariing matuwid at ganap sa harapan ng Diyos ay sa pamagitan ng mga bagay na yun. Well, nagkakamali po tayo mga kapatid. Never po yung pong karamihan sa pagsunod sa batas, sa kautusan, lalo na po doon sa commandments na ibinigay ng Diyos kay Moises, ay hindi po ito magdadala sa atin sa kaligtasan at hindi po ito magsisilbi o magiging mapapawalang sala tayo sa pamamagitan nito. Hindi, kundi ang sinasabi po dito po sa ating binasa, sa ating pong teksto na binasa ngayong gabi, sa Romans 3:28, ay tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus, kaya aariing matuwid, ganap at walang sala ang isang tao sa harapan ng ating pong Diyos na makapangyarihan. Hindi itong mga bagay na ito, yung pagsunod sa kautusan, yung pagiging mabuti mong tao na sinasabi mo na wala ka namang inaargabyadong tao, hindi po ito ang magdadala sa atin upang magkaroon tayo ng kaligtasan, upang tayo po ay maging matuwid o righteous and justified o pinawalang sala sa harapan ng Diyos. Hindi po ito, kundi yung pong faith o pananampalataya natin sa ating pong Panginoong Jesus, ang tanging magdadala sa atin at ang siyang magiging daan upang tayo'y ariing matuwid at walang sala sa harapan ng Diyos. Now, kung atin pong babalikan yung pong mga talata sa unahan nitong ating pong Romans 3, basahin po natin sa Romans 3:23, ang sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sinasabi po dito na ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kahit ba ako ay sumusunod naman o sinusunod ko yung kautusan ng Diyos, gumagawa ako ng mabuti sa aking kapwa, wala akong tinatapakang tao o wala akong sinisiraang tao. Yes po mga kapatid, kahit sabihin pa po natin sinusunod natin ang kautusan ng Diyos, kahit pa sabihin natin mabuti tayong tao, ang sabi po dito, tayong lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. So hindi pwedeng sabihin na tayo ay nakagagawa o sinusunod natin ang kautusan ng Diyos, ay tayo po ay maliligtas. Never po ito maging dahilan para tayo ay maligtas at ma-justified o mapawalang sala sa harapan ng Diyos. Tanging isa lang po ang paraan upang ma-justify ang isang taong nananampalataya kay Kristo. Ito'y walang iba
kundi ang pananampalataya natin kay Kristo. So, dito po sa binasa natin sa Romans 3:23, lahat ng tao ay nagkasala. Kahit pa sabihin natin na ikaw ay sumusunod sa batas, sa kautusan, gumagawa ng mabuti sa kapwa na hindi bunga ng pananampalataya, ay tayo po'y nagkakasala sa harapan ng Diyos. Dahil dito po sa kasalanan na ito, ay tayo po'y naging kaaway ng Diyos. At bilang mga kaaway ng Diyos, ang nakaamba po sa bawat isa sa atin na makasalanan ay walang iba kundi ang puot ng Diyos. At ang puot na yan, ang dulot niyan ay kapahamakan at kamatayan sa lahat ng tao. Dahil dito, kinakailangan po ng tao ng tagapagligtas. Alam po ng Diyos na hindi kayang gawin, hindi magagawa ng tao na sundin o tupdin ang kautusan ng Diyos. Kaya ang ginawa po ng Diyos ay isinugo niya ang kaisa-isa at kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos pa rin po ang gumawa ng paraan para ang mga tao ay ma-reconcile o magkaroon ng ugnayang muli sa Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa John 6:29, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. At ang isinugo ng Diyos na sukat ikaliligtas ng tao ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, ang dapat nating pinananampalatayanan, pinananaligan at atin pong sinusunod ay walang iba kundi tanging si Hesukristo lamang na ating Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Dahil sa pamamagitan ng pananalig at pagsunod kay Kristo, kaya po tayo aariing matuwid, ganap at pinawalang sala ang lahat ng mga nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. So yung pagiging justified o pinawalang sala ay napakalaki po ang bunga nito sa isang nananampalataya kay Kristo. Dahil ang pagiging justified by faith sa pamagitan ng pananampalataya ay tayo ngayon ay mayroong kapayapaan sa atin pong Diyos Ama. Kaya ito pong justification ay napakahalaga sa isang kumikilala at nananampalataya kay Kristo. Pero ito pong justification ay hindi po dito dapat natatapos lang na kinikilala natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Dahil marami pong mga tao na ang nanatili na lang doon sa justification na inari na naman ako ng Diyos na matuwid, ganap sa kanyang harapan, kaya magpapakahayahay na ako muna sa aking buhay. Hindi po mga kapatid. Kinakailangan po na kapag na-justify na tayo sa harapan ng Diyos, tayo po dapat ay nagpapatuloy upang yung justification na yan, na pagpapawalang sala sa atin, pag humarap po tayo sa Panginoon, sa kanyang muling pagbabalik,
ay tayo po ay masasabihan, "Welcome, my good and faithful servant." Napakahalaga po kasi na hindi lang sa justification tayo natatapos o tumitigil, kundi nagpapatuloy po tayo sa sanctification hanggang sa maabot po natin yung dulo, which is yung pong final sanctification, which is yung glorification na ating pong tinatanaw-tanaw. Bilang tayo po ay isang mananakbo, tayo po ay tumatakbo sa ating pananampalataya kay Kristo. Napakahalaga po na meron po tayong tinatanaw-tanaw doon sa dulo. Dahil kung meron po tayong tinatanaw-tanaw sa dulo na magiging premyo natin, na gantimpala natin, tayo po ay magsusumikap sa tulong ng banal na Espiritu na lakaran yung pananampalataya araw-araw, maya't maya po natin pipiliin yun. Hindi po tayo basta titigil na lang sa justification na pinawalang sala na tayo ni Kristo. At kung pinawalang sala na tayo ni Kristo, maghahayahay na lang ba tayo sa buhay natin o gagawin na lang ba natin yung mga bagay na gusto natin? Hindi po, kapatid. Dahil sa bawat pagpili po na ginagawa natin ay meron pong consequences na naghihintay sa dulo niyan. Kaya napakahalaga ng pananatili at pagpapatuloy sa ating pong pananampalataya kay Hesukristo. Tayo po ay unti-unting lalapit o day by day, tayo po ay pipili sa ating pong Panginoong Hesus. Atin siyang pipiliin araw-araw at day by day. Kapag pinipili po natin ang ating Panginoong Hesukristo, we are changing from glory to glory. So, araw-araw po kapag pinipili po natin na manatili at magpatuloy sa ating pong Panginoong Hesus, unti-unti niya po tayong binabago upang maging kawangis at kamukha ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, itong justification na to mahalaga, pero mahalaga din ang sanctification and glorification sa dulo para makita natin ng mukhaan ang ating pong Panginoong Hesukristo. Isa lang po ang dapat nating gawin, magpatuloy at manatili kay Kristo. Salamat po aming Diyos sa mga salita mo na nahayag na muli pinaalala mo sa amin na kami ay pinawalang sala o we are being justified by faith sa pamagitan ng aming pananampalataya. Hindi sa aming sariling lakas, hindi sa aming sariling kakayahan, kundi dahil sa pananampalataya namin sa aming pong Panginoong Hesukristo. Kaya kami aariing matuwid, kaya kami mapapawalang sala sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa pa rin ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ama, tulungan mo kami na sa bawat araw, sa bawat pagpili namin, lagi namin mapili ay walang iba kundi ang makapanatili sa iyo. Tulungan nawa kami palagi ng banal na Espiritu, bigyan kami ng kagutuman, ng kauhawan, ng pagnanasa na patuloy na makapanatili sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat desisyon na aming gagawin ay ang kalooban mo ang masunod at maganap sa buhay namin. Huwag lang kaming tumigil, Panginoon, na kami ay na-justified, kundi kami ay magpatuloy sa sanctification hanggang sa dulo makamit namin yung pangako mo, which is yung makita ka namin ng mukha at kasamahin mo kami doon sa langit, sa buhay na walang hanggan. Ama, tulungan mo kami. Tulungan nawa kami palagi ng banal na Espiritu na siyang magpaalala, magturo sa amin at
kami, Panginoon, ay madesisyonan namin palagi na Ikaw ang unahin sa aming mga buhay. Patuloy na sa iyo namin itinataas at ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Hindi namin alam ang bukas, pero Lord, ang alam namin, ang sino mang manatili sa iyo hanggang wakas, ang manatili na kumikilala at nananampalataya sa aming Panginoong Yesus hanggang sa dulo ng aming mga buhay, ang siyang maliligtas, ang siyang magkakamit ng iyong pangako na buhay na walang hanggan na kakasamahin doon sa langit. Kaya salamat, Panginoon, salamat sa buhay na pag-asa na yan na amin pong patuloy na pangkahawakan sa aming mga buhay. Ano man ang maganap, ano man ang mangyari sa buhay na to, ang mahalaga ay ang ugnayan namin sa iyo, Panginoon, ang relasyon namin sa iyo, O Diyos. Ang bigyan namin ng mataas na pahalaga, mataas na prioridad at pansin. Tulungan mo kami na ito ng aming paningin sa iyo lamang, O Diyos, na siyang pinagmumulan at siyang nagpapasakdal ng aming mga pananampalataya. Salamat po, O Diyos. At sa buong isang linggo na lilipas, patuloy na sa iyo namin itinataas at pinagkakatiwala. Ikaw na po ang siyang bahala sa buhay namin. Let your will be done in our lives, Lord. At sa project po ng aming pong church, sa Call to Give, Panginoon, bigyan mo nga po ng kakayahan ang bawat isa na kumikilala at nananampalataya sa iyo upang maging kabahagi ng proyektong ito para po sa aming church. At sa lahat pa ng mga kakulangan sa aming pong church, ito po ay aming itinataas sa iyo sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon. Patuloy na ikaw ang mapupurihan, madakila sa aming mga buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Magandang gabi sa bawat isa at pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay.